Magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan aking mga minamahal na kababayan sa mga lupalop ng mundo kayo ngayon napadbad. Welcome uli kayo sa aking channel, Lord Brave Heart Vlog. Welcome to this podcast. Okay, so aking mga minamahal na kababayan, meron naman tayong bagong mainit na pag-uusapan patungkol dito sa nagkaroon ng hearing sa Senado patungkol dito sa flood control. Na ang issue dito ay patungkol sa restitution dahil nga ay itong si Romulia, Secretary ng DOJ at si Senator Marcoleta ay nagtatalo dahil kung maalala nyo, nag-request ng WPP si Marcoleta, Senator Marcoleta para dyan kay Diskaya protection, yung witness protection program na para mapangalagaan yung kanilang kaligtasan habang sila ay nagsisiwalat o anumang mga kanilang nalalaman, mga kanilang mga kasabwat sa gobyerno, bawa Congress, mga regional engineer sa DPWH, sino mga district engineer sa DPWH o protection para sa kanilang sarili. At dito sa dalawa na to, si Secretary Boying at si Senator Marcoleta ay hindi sila magkasundo sapagkat dito sa restitution na to, ang gusto mangyari ni Boying ay bago siya bigyan ng WPP ay kailangan isurrender mo na yung lahat ng kanilang mga kayamanan, mga luxury car. Pero itong si Senator Marcoleta ay hindi sasang-ayon dito sapagkat wala sa batas yan. Kailangan nakalagay sa batas na kailangan yung kailangan yung mga mag-witness ay kailangan nilang kailangan kumbaga sa batas ay hindi kailangan dito yung condition dito sa restitution na to. Hindi kailangan condition na bibigyan kita ng witness protection program pero balik mo na. Hindi ganoon, hindi conditional yun. Kasi pag ginawa mo yun ay ang tawag doon ay bargaining, which is wala sa batas yun. Wala sa batas, labag sa batas yun. Dahil kahit sa batas na kahit sa yung nakasad sa 1987 Constitution na walang sino man yung babawian ng kanilang ari-arian na hindi may daan sa tamang proseso. So ito yung pinaglalaban ni Senator Marcoleta na dapat ay masunod ang batas na to. Pero si Marcoleta, si Boyeng gusto niyang sumurkat. Isurrender mo na bago bibigyan ng WPP. Pero hindi ganoon. Hindi ganoon, wala sa Constitution 'yun. At si Senator Marcoleta gusto niya sundin yung batas na kailangan bibigyan na ng protection tong si Diskaya pagkatapos at napag-usapan na yung kaso nila at guilty sila, doon na titingnan yung mga ari-ari nila na bago babawiin ng gobyerno. Yun ang nakasad sa batas. Kasi itong si Romulia gusto niya ng pang Wild West. At pangalang pag-uusapan natin dito, itong kasi bumanat din to si Senator Erwin Tulfo dito sa video na to, sa panghuli. Ang sabi niya ay hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Ayon kay Senator Erwin Tulfo. Nako po, Senator Erwin Tulfo. Nakalimutan mo yata na no one is above the law. Okay? So mga kababayan, mga minamahal kong mga kababayan sa manlupalop na mundo kayo napadbad, panoorin natin mabuti itong video na himay-himay natin, no? Dahil mainit na discussion to tama versus mali. Yung nagsushortcut versus dumadaan ng tamang daan. At yung maala Wild West na trabaho. Ito, simulan natin. Hindi lang po batas na nag-dictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung Wala nga sa batas. Yung Then, requirements ano ilalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Pero hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. financial Secretary. status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right
But we Mr. asked- Secretary, are you amending the provision of the No, law? sir. Ayan, tinatanong ni Senator Marcoleta kung ito ay binabago ba ang saligang batas. Ayun, yan tinanong ni Senator Marcoleta dito kay Boying kasi itong si Secretary Boying ay gustong i-insist talaga yung gusto niya. Yung gusto niyang ipilit na yung condition bago bibigyan ng witness protection program itong mga diskaya ay kailangan isuko muna. Pero labag sa batas yan. Wala yan. Kasi parang bargaining yan. O gumagawa ka ng condition para bigyan mo ng protection yung isang witness. Di ba? No, sir. But that is how we run the witness protection program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, Ayan, tinatanong na. Dahil abogado sa abogado to eh. in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh. Hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. Yan ang sinasabi ni Senator Marcoleta na naayon sa saligang batas na bago mabawi lahat yung mga anumang ari-arian diyan ng isang ng witness o akusado ay kailangan may damo na sa due process, di ba? Wala sa batas yan eh. Nasa batas yan, hindi mo pwedeng baliin yan. Hindi pwedeng baliin. Pero itong si Boying gusto niyang baliin. Ituloy natin. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Yun. Nag-a-apply pa lang eh. Oh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Napangaralan katuloy Boying ni Senator Marcoleta. Actually, pareho naman kayong abogado. Abogadong tumatahak sa mali at abogadong tumatahak sa tama. Ay, nako. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito. Sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Ayun, nasa law. Hindi opinion ni Senator Marcoleta. Ito naman si Boying, feeling niya ay opinion ni Senator Marcoleta. Yun, hindi. Yun sa batas yun. Nililigaw yata ni Boying ang mga taga-panood niya. Ano? Yes, sir. But I am operating... The arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are. Ayan, operating nagkakainitan from, na. from the vantage point of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. After. It cannot be. Sir, it can come before or after, sir. It- Gumagawa ng sarili niyang batas si Boying Maliwanag na nga dyan after eh, hindi before. Kaya nga hindi kayo nagkakasundo ni Senator Marcoleta eh. It can come before. You said the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Sir. Huwag po ninyo Maliwanag wala sa batas. babaguhin ang batas, Mr. We are Secretary. operating on a unique set of facts, and we are all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very sa sorry, sir. bansa. Also, sir, I'm very sorry too. Etong si Secretary Boying, no, pride na itong umiral dito eh, pride eh. Ayaw niyang matabunan yung kanyang pride. Although na alam ng sambayan ng Pilipino, yung mga kanyang pinagsasabi ay mali. At si Senator Marcoleta ang tama. Ano ba yan, Secretary Boying? Ano ba yan? Hindi naman mga bobo yung mga tagapanood sa hearing na yan eh. Hindi mga bobo eh. At siguro walang abogado na sa tamang pag-iisip na mag-agree sa mga pinagsasabi mo.
Maliwanag dyan sa, sa restitution na sinasabi ni Senator Marcoleta na after, hindi before. If you do not agree with me, but I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said I am not expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Nako. Delikado yung Secretary Boying dahil sa mga pinagsasabi mo. Pwede ka palang pwede kang ma-disbarred. Isang isang ground for disbarred pala yung mga pinagsasabi mo dyan na yung patungkol sa restitution gusto mo before. Wala naman nabanggit sa batas, kundi after. So kung meron na mga ibang grupo o mga ibang institution dyan siguro mag-file ng disbar para sa'yo, ay sigurado baka ma-disbarred ka dahil biro mo yung restitution ginagawa mo before na maliwanag sa batas na after, walang before. Ano yun? Pride na lang umiral dito kay Boying Pride. Then, it's your opinion, sir. It's your option, sir. Hindi nga opinion ni Senator Marcoleta yan na ayon sa batas yung kanyang pinagsasabi. Sinabi ko na nga hindi ko opinion dito. Ayan. Pero natawa si Senator Marcoleta. Although nagkakainitan sila ng argumento, nagkakahagisan sila. Pero para yung mukha ni Senator Marcoleta, bobo naman tong taon to, abogado pa man din. Ituloy natin. Then it's your option, sir. It is what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution. Maliwanag ka naman ng Boying na ikaw ay nagbibigay ng sarili mong interpretasyon. Nagbibigay ka ng sarili mong opinion na wala sa, hindi siya parallel dyan sa patungkol sa restitution na yan. Parang nangyari dito tuloy, pinangaralan ka ng kapwa mong abogado, Senator Marcoleta. Hindi ka nag-review kasi Secretary Boying. Tapos ang lakas ng amats mong, lakas ng lubo mag-ombudsman. Ano mangyari sa Pilipinas pag ikaw naging ombudsman? To test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya kung meron man. Not before. Yan ang hindi maintindihan ni Secretary Boying. Yung restitution na yan ay hindi before, kundi after. Pag napatunayan guilty itong mga diskaya, sa kanilang pag-witness dyan at kasabot talaga sila, doon na pag-uusapan kung magkano yung dapat na kukunin sa kanila. Kung lahat man nasa kanilang mga luxury kukunin, ang mga kanilang ari-arian, kanilang mga bank account, lahat kukunin, doon malalaman. Hindi yung kukunin mo before. At gagawa mo pa ng condition na kailangan, bago ka bibigyan ng WPP o Witness Protection Program, ibalik mo muna yan. Hindi ganun. Kung ganyan ang patakaran nyo, hindi malayong meron pang mag-witness sa mga susunod na mga karumag-dumal na mga anomalya sa gobyerno ito pag ganyan ang inyong mga inaasal. At lagi nating iisipin na ang isang akusado ay mananatiling inosente hanggang sa siya ay mapatunayang siya ay guilty. Ganun ba yun? Ganun ba yung mga kababayan? Bigla ako naging abogado Attorney no case. Ay, tuloy natin. Wala nga talaga sa batas yung magsoli mo na ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasya natin yung kagusto ng taong bayan, ang galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita yung goodwill
yung accused bago siya mapunta sa WPP. Siguro mas maganda kung sundin natin yung kagustuhan ng taong bayan, right? Yung kagustuhan ng bayan, Senator Rapi, kailangan din kailangan meron tayong batayan Andyan yung batas Kailangan natin sundin. Hindi tayo pwedeng mag-shortcut, hindi tayo pwedeng tumalon. Kailangan dumaan tayo sa due process, ika nga, di ba? At ngayon ay mapanood natin dito si Senator Erwin Tulfo dito sa kanyang banat na yung sinasabi nga niya na hindi po batas ang pinag-usapan, wala tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Panoorin natin. Ito na, yung eksena na yan. Yung maala Wild Wild West na takbo ng pamamalakad. Ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that, and I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law. Ako! Sometimes you need to bend the law. Senator Erwin Tulfo, alam mo, sa totoo lang, hindi mo pwedeng dadaanin sa ganyan. I-bend mo yung law. Kasi dapat, excuse me, kung ano yung nakasad sa batas, yun. Meron tayo dyan sa batas na nasabi, no one is above the law. Kailangan, walang sino mang pinakamataas dyan sa batas na yan. Yan ang guideline nating mga Pilipino, yung konstitusyon na yan. Dahil pag hindi natin sununod ang konstitusyon na yan, wala tayong pinagkaiba sa Wild Wild West. Yung walang direction, ang mga tao may kanya-kanya, at yung gobyerno ay paralisa dahil nga Wild Wild West. Itong sinasabi mo, you need to bend. Hindi mo mabibend ang batas dahil pag binend mo, makikita mo tong picture na to. Diyan ang mangyari sa batas. Nung unang picture niyan, nakatayo, talagang stomach in. Pero ngayon dahil sa sinabi mo nakabend, ayan tingnan mo itsura. Nakabend. Ganyan ang mangyari sa batas natin pag sinunod yung gusto mo na maala Wild Wild West. Yan. No one is above the law. Yan ang tandaan mo. Senator Erwin Tulfo. To be able to please the people, mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Paano naging mataas ang taong bayan sa batas? Nasabi nga sa batas no one is above the law. Walang may pinakamataas na tao sa ating saligang batas. Ang saligang batas ang laging mangingibabaw dahil yan ang ating mga guide bilang mga Pilipino, na ating guidelines sa ating mga anumang mga problema na ating institusyon. Tuloy natin. Ikaw ang nagbibigay ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Wala sa batas. Maliwanag, talagang pinangaralan ka dito, Secretary Boying ni Senator Macoleta Pilit mong ini-insist yung iyong kagustuhan na wala naman sa batas. Na gusto mo sa restitution ay before. Pero wala sa batas yan. Kailangan after mo makuha, after na makuha at mapatunayan yung isang tao na guilty, saka mo babawiin yung mga anumang pwedeng bawiin sa kanila. Ganun. Ito si Secretary Boying, nakasmile, parang hilaw na smile, parang may halong hiya. Pero siyempre, andyan ka na di ba? Kailangan mo ng pangatawanan yung kahiyang iyong nasapit sa moment na yan.
Pero mo, pinangaralan ka ni Senator Macoleta, pareho pa naman din kayong na abogado pero nasa tamang landas si Senator Macoleta. At ikaw, pilit mo, tama yung sinasabi ni ni Senator Erwin Tulfo, binibend mo yung batas. Magkasundo nga talaga kayo ni Senator Erwin Tulfo. Ano? Magkasundo kayo ng pag-iisip Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya kung meron man. Not before. O yun. So, grabe Grabe itong eksena na to. Talaga nagkainitan talaga sa Senado patungkol dito sa kasi pinipilit ni Boying kailangan bago bibigyan ng WPP ang Diskaya, kailangan i-surrender mo na lahat naman kanilang ari-arian. Pero hindi yun naayon sa batas. Kasi unang-una nasa ating batas ay nasa konstitusyon yan na walang sino man ang ng babawian ng kanilang mga ari-arian na hindi dadaan sa due process. At yun ang due process doon. Kailangan patunayan mo na kung sila ay guilty o ano man dyan. At kailangan may labas din kung sino mga kanilang mga kasabwat. Kasi dito sa pangyari parang meron silang pinoprotektahan na hindi mapunta yung direction ng hearing dyan sa issue ng flood control, di ba? Alam naman natin, di ba, nung nakarang taon sinabi ni VP Sara Duterte, 2 tao lamang may hawak ng budget ng buong Pilipinas, yung si Speaker Martin Romualdez at saka si Zaldico. Yan ang ayaw nilang mapunta yung direction ng ng hearing na to Gusto nila hanggang diyan lang, hindi mapunta doon sa ulo ng pangyayaring to na korupsyon, di ba? Kasi imposible walang kinalaman diyan, yung nasa taas di ba? At ito naman si Erwin Tulfo, nakalimutan niya yung nasa batas din na no one is above the law. Gusto niya mas mataas pa yung sambayan ng Pilipino sa batas. Abay, kung ganoon lahat kami magkakasundo kami ng mga Pilipino na abot kami 1,000 at kagustuhan namin sampalin ka ng kaliwat kanan. Pwede ba 'yon? Hindi, di ba? Ayun. Okay, sa mga minamahal kong babayan, bago tayo maghiwalay dito sa napag-usapan natin video na to na mainit na argumento na dalawang nasa tama at nasa mali, ay please naman, huwag kayo makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakita ang notification bell para maging update kayo sa mga video aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Safety first.